Nagsisimula ang ating kwento sa isang malamig at masukal na pitan. Isang nag-iisang binata ang walang takot na humaharap sa kawan ng mga halimaw. Siya si Orhundura. Subalit, hindi lamang husay sa patalim ang kanyang sandata. Sa isang kumpas, bumalot sa kanya ang isang nakakabighaning berdeng liwanag. Isang support magic na nagpapataas ng kanyang pisikal na lakas. Iwinawasiwas ang kanyang espada upang pabagsakin ang mga mababangis na goblin. Kalmado at matalas ang kanyang isip. Batid na ang kanyang mahika ay may taning na 3 minuto lamang. Siya ay isang taktiko sa gitna ng labanan. Nag-cast siya uli ng strength up at lumusob sa mga goblins. Trabaho ng enchanter na panatilihin ang buffs ng party. Ang katagalan ng buffs ay depende din sa magic resistance ng mga miyembro ng party. Ngunit, isang alaala ng pagkakanulo ang pilit na sumasariwa sa kanyang isipan. Ang tanyag at hinahangaan na heroes party. Sa gitna nila ay si Oliver, ang pinuno at kanyang matalik na kababata. Walang pag-aalinlangan sinabi ni Oliver na tinatanggal na siya sa grupo. Ipinaalala niya ang wagas nilang pinagsamahan. 8 taon nilang binuo ang pangkat na ito, magkakasamang umiyak, lumaban at umabot sa rurok ng tagumpay bilang mga S-rank na mandirigma. Sila pa ang unang party na nakaabot sa ika-74 na palapag ng dungeon, kaya sila tinawag na Heroes Party. Subalit, ang tingin nila sa kanya ngayon ay isang pabigat, masyadong mahina para sumabay sa kanilang nag-uumapaw na lakas at ambisyon. Aminado siyang hindi siya malakas pero lahat naman sila ay hindi kalakasan. Diniretso siya ni Oliver na nakita nila na kailangan nila ng mas magaling na enchanter. Nakita nila kung gaano kagaling yung mga S-rank enchanter ng ibang party dahil sa joint raid na naganap nung nakaraang buwan. Punong-puno ng hinanakit, ibinuhos niya ang kanyang nararamdaman. Tinalikuran niya ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na swordsman upang maging isang enchanter dahil iyon ang kulang at kailangan ng kanilang grupo. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanila. Ngunit sarado na ang puso at isipan ni Oliver at ng iba pa. May nahanap na silang kapalit. Sa huli, binalot ng isang mabigat na katahimikan si Orhun. Isang mapait at tahimik na pagtanggap sa kanyang sinapit. Tinalikuran siya ng mga taong itinuring niyang pamilya. Para sa kanila, siya ay isang hamak na jack of all trades lamang. Marunong sa maraming bagay, ngunit walang kakayahang mangibabaw sa iisang larangan. Ngunit sa likod ng pangungutya, isang nag-aapoy na determination ang nabuo sa kanya. Tinanggap niya ang hamon. Patutunayan niyang mali sila. Ipapamalas niya sa lahat na ang pagiging parehong enchanter at swordsman ay hindi isang kahinaan, kundi isang nakakatakot na lakas. Habang naglalakbay mag-isa, isang nagkukumahog at takot na grupo ang kanyang nakasalubong. Iniwan nila ang isa nilang kasamahang babae upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa kawan ng mga halimaw. Umikot ang sikmura ng ating bida sa kanilang karuwagan. Kinompronta niya sila dahil dito. Nang subukan siyang daanin sa dahas ng isa sa mga ito, walang kahirap-hirap niya itong napabagsak sa isang simpleng galaw. Pilit niyang inalam kung saan nila iniwan ang kaawa-awang dalaga. Sa kabilang dako, isang dalagang may pulang buhok ang nakasadlak sa matinding takot. Napalilibutan siya ng mga nakakakilabot na halimaw na handang pumatay. Habang unti-unting nababasag ang kanyang mahinang magic shield, luhaan siyang humingi ng saklolo. Nang akala niya ay ito na ang kanyang katapusan, isang malakas na atake ng mahika ang yumanig sa lugar. Walang pag-aalinlangang hinarap ng ating bida ang sandamakmak na kalaban. Pinagsama niya ang sining ng espada at ang galing ng isang enchanter. Walang patid niyang pinapalakas ang sarili gamit ang support magic. Technical up. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang balutin ng ating bida ang kanyang espada ng matinding berdeng enerhiya. Sharpness up. Sa ilang iglap lamang, tulad ng isang ipo-ipo, mabilis at walang awang hiniwa ng bida ang mga halimaw. Nag-iwan lamang ng mga naglalahong anino sa kanyang dinadaanan. Nang matapos ang mabilis na labanan, lumingon siya sa nanginginig na dalaga. Ayos ka lang ba? Alam niyang ligtas na siya. Walang patid ang pag-agos ng kanyang mga luha matapos ang isang nakakapangilabot na karanasan sa loob ng isang dungeon. Bilang labis na pasasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang buhay, iginiit ng dalaga na ilibre ng hapunan ang kanyang bayani. Nagpakilala siyang si Sofia Claudel. Hindi natanggihan ni Orhun ang matamis at mapilit na alok ng dalaga. Napansin ni Orhun ang isang familiar na borda sa kapa ni Sofia. Ito ang tatak ng Night Sky Silver Rabbits, isa sa pinakatanyag at pinakamalakas na guild sa buong kaharian. Ang kanilang patutunguhan ay isang magandang restaurant na pag-aari mismo ng nasabing guild. Masayang binati ni Sofia ang isang babaeng may pulang buhok na kasing kulay ng kanya, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Selma. Nanlaki ang mga mata ni Orhun. Siya ay isang buhay na alamat. Sa simula, bakas sa mukha ni Selma ang matinding paghihinala at pagkainis kay Orhun, lalo na nang makita niya itong kasama ng kanyang batang kapatid. Si Selma ay ang pinakamagaling na enchanter sa buong kontinente at pinuno ng isang S-rank party. Binago ni Selma ang mundo ng mga adventure
adventurer sa pamamagitan ng paggawa ng tiyak na mga tungkulin, attacker, defender at supporter. Si Selma ang naging inspirasyon ni Orhun, ngunit ang husay ding ito ni Selma na ipinamalas sa isang malaking joint raid kamakailan ang naging mapait na dahilan kung bakit itinaboy si Orhun ng sarili nitong grupo dahil sa paghahambing ng kanilang kakayahan. Boyfriend mo? Nagpaliwanag agad si Orhun na nandito lang siya para kumain ng hapunan kasama ang kapatid niya. Masyado siyang overprotective kaya pumasok na si Sofia. Nang isalaysay ni Sofia ang tunay na nangyari na siya ay pumasok sa mapanganib na dungeon ng mag-isa, nagliwanag ang lahat. Ang inis ni Selma ay napalitan ng matinding pag-aalala bilang isang ate. Matapos pagsabihan si Sofia, ibinaba ng mapagmalaking si Selma ang kanyang sarili. Humingi siya ng tawad sa kanyang inasal at taos-pusong nagpasalamat kay Orhun sa pagsalba sa nag-iisang buhay na mahalaga sa kanya. Habang unti-unting lumuluwag ang tensyon sa kanilang hapagkainan, hindi pala ito ang unang pagkikita ni na Selma at Orhun. Sila ay magkasamang nakipaglaban bilang mga enchanter sa malaking raid noong nakaraang buwan. Nagulat si Sofia nang malaman niyang miyembro ng Heroes Party si Orhun. Bakas ang labis na gulat sa mga mukha ng dalawang dalaga nang matuklasan nilang si Orhun ay hindi na bahagi ng tanyag na grupo ng mga bayani. Pilit na ibinabaon sa limot ang mapait na bahagi ng kanyang nakaraan. Hindi nag-aksaya ng panahon ang dalagang may pulang buhok. Inalok niya si Orhun ng isang mabigat at mapanganib na misyon. Gusto nilang isama ang binata bilang gabay para sa isang ekspedisyon ng mga bagitong miyembro ng kanilang clan. Sumulong sa malalim at madilim na Southern Great Dungeon pababa ng 50 palapag sa loob lamang ng 3 araw. Ipininta ng dalaga ang tindi ng panganib, mga halimaw at walang awang mga boss na nag-aabang sa bawat ika-10 palapag. Kailangan nila ang karanasan ni Orhun upang matiyak na walang buhay na masasayang sa mga baguhan. Ngunit hinila siya ng kanyang isipan pabalik sa isang madilim na alaala, ang pakiramdam ng pagiging walang silbi. Itinuring siyang mahina at naging dahilan upang siya ay itakwil. Dahil sa takot na maulit ang nakaraan, magalang niyang tinanggihan ang alok, isang sagot na nagdala ng bigat sa atmosfera. Subalit, hindi doon nagtatapos ang usapan. Si Sofia, na isa sa mga baguhang sasabak sa misyon, ay lumapit at nakiusap ng may buong sinseridad. Ang takot at pag-asa sa kanyang mga mata ay naging sapat na dahilan upang matunaw ang yelong bumabalot sa puso ni Orhun. Sinabi niyang pag-iisipan muna niya, ngunit hindi na siya isang enchanter. Haharapin niya ang panganib ng dungeon bilang isang swordsman. Bagamat puno ng pagtataka, tinanggap ng mga dalaga ang kanyang bagong role. Inanyayahan ni Selma si Orhun na magkita sila kinabukasan sa Silver Rabbit HQ. Bago matapos ang gabi, nagtungo si Orhun sa isang tindahan. Sinalubong siya ng mainit na kape at ngiti ng matandang may-ari. Buong galak na nagpasalamat ang may-ari dahil ang presensya raw ni Orhun bilang isang kilalang adventurer ang nagdala ng swerte sa kanyang negosyo. Dito niya inamin ang isang mapait na balita. Tinanggal na siya sa Heroes Party. Isa na lamang siyang ex-hero. Hindi na niya ma-advertise ang tindahan niya. Ngunit hindi nagbago ang tingin ng may-ari sa kanya. Para sa may-ari, kahapon man o ngayon, siya ay mananatiling isang bayani. Ipinayo niya na ang mga sakripisyo ni Orhun ay hindi kailanman mabubura. Ang pangako ng may-ari na mananatili siyang kaalyado nito ay tuluyang nagpagaan sa napupunong isipan ni Orhun. Kinaumagahan, sa tapat ng mga naglalakihang tarangkahan ng isang engranding gusali, naghihintay si Selma sa kanya. Mula sa manipis na hamog, lumitaw ang bida. Agad na napansin ni Selma ang malaking pagbabago. Mas maaliwalas, mas masigla at tila nakawala sa isang madilim na anino si Orhun. Sa loob ng isang marangya at tahimik na silid ng tanyag na Night Sky Silver Rabbits. Humarap sila sa pinuno ng Silver Rabbits na si Vince Briars upang pag-usapan ang isang mabigat na tungkulin. Isang mapangahas na misyon ang inilatag sa kanilang harapan. Gabayan ang 10 grupo ng mga baguhan pababa sa ika-51 palapag ng nakakapangilabot na Great Dungeon sa loob lamang ng 3 araw. Habang tinatalakay ang mga detalye, nagkaroon ng flashback sila Vince at Selma. Sa kabila ng mababang pagtingin ng ilan sa mga enchanters, si Orhun ang silbing matibay na haligi ng kanyang dating grupo. Marahil mahina ang kanyang mga spells, pero sa pamamagitan ng bilis ng kanyang pagcast ng spell. Ang pagcast ng maraming spell ng sabay-sabay, mga original na spells, mabilis na pag-iisip, nagawa niyang protektahan at suportahan ang kanyang party. Ngayong wala na siya sa Heroes Party, tiyak na mararamdaman nila ang matinding kawalan. Nakikita naman ni Selma ang pagkakataong umangat ang Silver Rabbits, ngunit may kakaiba sa misyon. Dahil sa talas ng isip ni Orhun, napansin niyang napakakaunti ng mga veteranong gagabay sa napakaraming baguhan. 5 lamang silang magsisilbing protection. Kahit anong pagtatakip ang gawin ng pamunuan na Kesyo para daw ito sa ikabibilis ng paglago ng mga rookies, ramdam ni Orhun na may mas malalim at nakatagong dahilan ang mapanganib na planong ito. Alam ni Orhun na hindi ito sasabihin sa kanya dahil tagalabas kasi siya, kaya tinanggap na lang ni Orhun ang hamon. Inalok din si Orhun ng isang ginto na sapat upang tustusan ang pamumuhay ng isang tao sa loob ng isang buong taon. Kinaumagahan,
sa ilalim ng maaliwalas na asul na kalangitan. Tumambad sa kanila ang matalim at madilim na pasukan ng Great Dungeon. Sa labas nito ay nagtipon-tipon ang mga kabadong baguhan. Sa pagdating ni Orhun, pansamantalang napawi ang tension nang salubungin siya ni Selma at nang masiglang si Sofia na ngayoy suot ang uniforme ng isang rookie. Naging magaan ang atmosfera sa kanilang pagbibiruan mula sa pagpuri ni Orhun sa hitsura ni Sofia sa pagkabahala ni Selma sa pagblush ng kapatid niya sa papuri. Subalit hindi pinalampas ni Selma ang pagkakataon na hikayatin siyang tumulong at maging isang gabay para sa mga bata. Sa pagpupulong ng mga bihasang tagapagbantay, ipinakilala ni Orhun ang kanyang sarili bilang isang swordsman. Si Anthem naman ay isang defender or tank. Si Bernard ay isa ring defender. Si Kathy naman ay isang healer. Si Selma ang enchanter. Sa isang pagbabalik-tanaw, mahigpit na tinanggihan ng pamunuan ang pagpasok ni Orhun sa kanilang pangunahing pangkat dahil hindi balanse ang grupo kapag dalawa silang enchanter. Sa kagustuhang makabawi ng nalulugmok na grupo ni Selma, linapitan niya si Orhun, kaso swordsman na siya ngayon. Bahala na! Nang harapin na ng pamunuan ang daan-daang mga baguhan, inihayag ang isang nakakapanindig balahibong balita. Susuungin nila ang mapanganib na ika-51 palapag ng Great Dungeon. Agad na bumalot ang takot at pangamba sa mga inosenteng mukha ng mga bata. Upang bigyan sila ng matibay na sandigan, ipinangalandakan niya na si Orhun ay isang maalamat na adventurer na narating na ang napakalalim na ika-64 na palapag at dating miyembro ng sikat na Heroes Party. Sa isang iglap, tila naglaho ang kaba ng mga baguhan at napalitan ito ng maapoy na sigla, pag-asa at paghanga. Naramdaman ni Orhun ang kaba at bigat ng atensyon. Natatakot siyang baka maging mitya pa ito ng kapahamakan. Gayunpaman, ipinagkatiwala na sa kanya ang isang malaking misyon. Pit na hinawakan ng leader ang mga kamay ni Orhun, nagmamakaawang ipagkatiwala sa kanya ang kaligtasan ng Group 10, ang pangkat ng mga baguhang may pinakamataas na potensyal. Tuluyan nang humarap si Orhun sa kanyang 3 bagong estudyante. Ang kanilang pinuno na si Logan, isang enchanter, ay umaapaw sa bulag na kumpiyansa. Ang kanilang taga-depensa na si Caroline, tumanggi siyang gumamit ng anumang baluti o kalasag sa paniniwalang sapat na ang kanyang bilis upang umiwas sa mga atake. Ang gusto niya ay maging dodge defender, ngunit kakailanganin niya ang maraming karanasan para magawa ito. Binalahan na siya ng mga teacher nila pero hindi sila nakikinig. Mga pasaway sila. Si Sofia naman ang nagpakilala at napanatag ang loob ni Orhun. Habang nag-aaway ang tatlo, batid niyang ang misyong ito ay hindi magiging madali lalo na't napapalibutan siya ng mga inosente at mapusok na baguhan. Sa kanilang pag-arangkada pababa sa madilim, mabato at nakakakilabot na pasilyo ng piitan, binasag ni Caroline ang malamig na katahimikan. Usap-usapan kasi ang naging nakaraan ng binata bilang bahagi ng isang tanyag na Heroes Party. Pilit siyang inusisa ni Caroline kung bakit niya iniwan ang nasabing grupo. Pinili ng binata na maging matipid sa salita at pilit na iniiwasan ang paksa. Para sa kanila, isang malaking karangalan ang makasama ang isang batikang adventurer na natiling tahimik at mapanuri si Orhun. Inaanalisa ang dinamika ng grupo at pinapakiramdaman kung ang mga ngiti at usapang ito ay isang paraan lamang ng kanyang mga kasama upang pakalmahin ang isa't isa sa gitna ng takot. Hindi nila namamalayan ang isang tahimik na banta. 2 dambuhala at mababangis na puting lobo ang palihim na gumagapang mula sa dilim sa kanilang likuran. Ngunit bago pa man makalundag ang mga halimaw, isang malakas at matutulis na bitag na bato ang sumabog mula sa lupa. Mabilis at walang awang tumapos sa mga lobo. Kalmado siyang nagpatuloy sa paglalakad. Nasa ika-20 palapag na sila ngayon at tahimik na nagmamasid ang ating bida. Nakita niya ang malaking potensyal ng mayabang, ngunit magaling na enchanter na si Logan. Henyo nga talaga siya at pang A-rank party na siya. Ang hindi lang maganda ay pangit yung paraan niya sa pag-utos sa mga kakampi niya. Napansin niya rin ang bilis at pagiging agresibo ni Caroline. Isang defender na walang takot na lumulusob gamit lamang ang kanyang mga patalim. Pero kukulangin sila ng firepower dahil sa sandata na gamit niya. At syempre, ang tahimik ngunit kakikitaan ng malakas na mahika na si Sofia. Tinalo ng mga veteranong tagapaggabay ang boss sa ika-20 palapag. Nang matapos na sila, nagkaroon si Orhun ng pagkakataong makausap si Selma. Tahasan nilang pinag-usapan ang potensyal at ang kakulangan sa pagkakaisa ng mga baguhan. Ngunit nagulat siya nang malaman ang mga baguhang ito ay malaki na pala ang pinagbago at inunlad. Ngunit ang kalmadong araw na ito ay mapapalitan ng isang masakit na umaga kinabukasan. Sa kanyang silid, isang pahayagan ang nakapukaw ng kanyang pansin. Ang dati niyang grupo, ang tanyag na Heroes Party, ay buong pagmamalaking ipinaparada ang kanilang bagong enchanter. Alam niyang pampubliko na
niya ang balita ng kanyang pagkakapatalsik habang mahigpit na nilulukot ang papel. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Lihim na umaasang hindi mababasa ng mga baguhan ang balita upang hindi magbago ang tingin ng mga ito sa kanya. Habang naglalakad siya sa mataong kalsada ng bayan, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanyang mga hakbang. Paglingon niya, nakita niya si Luna, ang kaisa-isang miyembro ng dati niyang grupo na nanatiling mabuti sa kanya bago siya tuluyang itaboy. Wala kasi siya sa party nung panahong na-kick siya dahil abala siya. Kababalik lang niya. Buong pusong nakiusap si Luna. Sa kabila ng ginawa ng kanilang mga kasama, nagmakaawa itong bumalik siya sa grupo dahil kailangan nila ang lakas niya. Bakas ang matinding pag-aalinlangan sa mukha ng ating bida. Alam niyang hindi siya tanggap ng ibang miyembro. Buong pusong nagmamakaawa at mahigpit na nakakapit sa mga kamay ni Orhun. Pilit niyang ipinapaalala ang kanilang sagradong sumpaan, ang pangakong sabay-sabay nilang lalakbayin at tatapusin ang Great Dungeon. Subalit, dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Matapang niyang hinarap ang dalaga upang ipaalala kung paano tuluyang nasira ang kanilang samahan. Si Oliver, ang mismong nagtaboy at nag-utos na umalis siya sa kanilang grupo. Ang sugat ng pagkakanulong ito ay lumikha ng isang lamat na hindi na kailanman maaayos pa. Walang pag-aalinlangan siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniwang nag-iisa, tahimik at nanlulumo ang dalaga sa anino ng lagusan. Habang tinatahak ni Orhun ang abalang kalsada ng bayan, isang sulyap sa ginintuang nakaraan kung saan silang tatlo, mga inosenteng bata na pinagbigkis ng isang simpleng pangarap. Ang tanging ninais lamang sana ni Orhun ay ang panatilihing buo at hindi magbago ang pangarap na iyon. At ngayon, habang naglalakad siya sa gitna ng maraming tao, ramdam niya ang bigat ng balitang nakalimbag sa pahayagan. Pagsalubong niya sa mga estudyante, bumalot ang tensyon at bulong-bulungan. Pinag-uusapan nila yung nasa pahayagan kaya mababa ang tingin nila sa kanya. Dumating si Selma at buong pagpapakumbabang yumuko at humingi ng tawad. Sinisisi ang sarili dahil ginamit pa man din ang reputasyon niya para sana mapawi ang kaba ng mga baguhan. Sinalubong siya ni Orhun ng isang mainit at nakakapanatag ng ngiti. Upang pawiin ang kanilang pangamba, ipinangako niyang ibubuhos niya ang kanyang lakas upang gabayan at protektahan ang mga baguhan sa paparating nilang pagsubok. Pinagtanggol siya ni Bernard na nakarating pa din naman si Orhun sa ika-74 na palapag. Mahirap pa din yun. Sinuportahan siya ni Kathy at Anthem. Linapitan na niya ang Group 10 at sinabi ni Sofia na hindi lahat ay naniniwala sa paninira ng pahayagan. Hinding-hindi niya matatanggap ang kasinungalingang ito. Pero bakas kay Logan ang pagdududa. Kinumpirma ni Orhun na yung ibang detalye sa pahayagan ay totoo. Totoong mahina nga siya. Nawala ang paghanga ni Logan sa kanya. Pilit na pinagtanggol siya ni Sofia dahil nakita mismo ng kanyang mga mata yung ginawa niya nung iniligtas siya ni Orhun. Sinigurado niya na sapat pa din naman ang lakas niya para ihatid sila sa ika-51 palapag. Sila ay handa ng sumulong. Ang layunin nila ngayon ay tahakin ang ika-21 hanggang sa ika-35 palapag. Pumasok ang grupo sa malawak at mapanganib na labyrinth ng timog. Pababa ng pababa, tinahak nila ang ika-24 hanggang ika-29 na palapag. Umaapaw ang aksyon habang walang awang pinababagsak ang mga halimaw sa kanilang harapan. Pinuri niya sila. Masaya si Orhun na sinusunod pa din siya ni Caroline. Pero si Logan ay patuloy ang sikretong pagkadismaya sa kanya. Pagsapit nila sa ika-31 palapag, kailangan na ngayong tumulong at magbigay ng payo ni Orhun dahil mas mahirap na ang palapag na ito. Pinahinto niya ang grupo. Ramdam niya ang gumagapang na panganib, mga nilalang na nag-aabang sa dilim at handang umatake anumang oras. Pinalilibutan sila ng mga mababangis na goblins at orcs na uhaw sa dugo. Inatasan niya si Caroline na kunin ang atensyon nila. Pinatarget naman niya kay Sofia ang orc sa likuran. Inatasan niya si Logan na bigyan sila ng buff. Agad siyang nagbigay ng agility up, technical up at magic up. Bakas ang pagdududa sa mukha ni Logan dahil tila simpleng diskarte lang ito. Mabilis namang sumugod ang maliksing si Caroline. Biglang nagbago ang ihip ng hangin ng isang higante at nakakatakot na orc ang pumuntirya kay Sofia. Pinangambahan ni Logan na walang gagawin ang kanilang pinuno. Balak sanang gumawa ng paraan ni Logan, ngunit laking gulat niya nang nagpakawala si Orhun ng isang debuff na agility down na nagpabagal sa dambuhalang halimaw. Pinakalma ni Orhun si Sofia. Sinabi niyang hindi siya nag-iisa. Lumakas ang loob ni Sofia. Gamit ang kanyang buong tapang, nagpakawala siya ng isang naglalagablab na fire javelin na tuluyang tumupok sa orc. Nagulat si Orhun na kaya na ni Sofia na gumamit ng advanced na magic. Ang sandaling iyon ay nagdala ng matinding ginhawa at kagalakan sa grupo. Naguguluhan si Logan dahil ang pag-aakala niya ay wala siyang kwenta. Ang high level ng mga ginawa ni Orhun kanina. Pagdating nila sa ika-35 palapag, isang dambuhala at makamandag na gagamba ang sumalubong sa kanila, ang Death Tarantula. Halos lamunin ng takot si Logan, nais ng sumuko. Ngunit si Orhun, pinacast niya kay Logan ang agility up at durable up kay Caroline. Magic up naman kay Sofia.
Padalos-dalos si Caroline pero pinakalma ni Orhun si Logan. Inutusan naman niya si Caroline na tumalon sa himpapawid at tagain ang likuran ng halimaw. Matagumpay at walang gatol na nasugatan ni Caroline ang dambuhalang gagamba. Lalong naging mabagsik ang gagamba. Kailangang mapanatili niya ang agro ng halimaw sa kanya habang iniiwasan ang mga nakalalasong atake nito. Ginamit ni Sofia ang kanyang magic upang ipako ang halimaw sa lupa gamit ang air cutter. Nung bumagsak ang gagamba, nagpalagay ng strength up at technical up si Orhun kay Caroline. Nagpoprotesta si Logan pero ginawa din naman niya. Nagpakawala ng napakakapal na sapot ang gagamba at mahigpit na iginapos si Caroline. Bumangon ang matinding gulat at pangamba sa grupo. Pero kalmadong inutos ni Orhun na putulin ang sapot dahil may sapat na lakas na siya. Sinubukan ito ni Caroline. Unti-unting luminaw ang lahat kay Logan. Alam na ni Orhun na mangyayari ito. Buong lakas na nagpupumiglas si Caroline mula sa sapot, inutusan niya si Sofia na ihanda ang rock arrow. Pinaalala naman niya kay Logan na pawala na yung buff na magic up kay Sofia. Nakita ni Orhun na hanggang 3 spells lang ang kayang i-cast ni Logan kaya tumulong na siya. Nagbigay siya ng sharpness up para tumalim ang sandata ni Caroline. Matagumpay na hiniwa ni Caroline ang sapot. Sunod ay nagpakawala si Sofia ng isang dambuhalang tipak ng bato na tuluyang tumusok at pumaslang sa halimaw. Nagbunyi ang mga kababaihan. Si Logan naman ay manghang-mangha. Pinuri din siya ni Orhun. Agad siyang nagpasalamat. Matapos ang tagumpay, inihayag na kinabukasan na ang huling araw ng kanilang pagsubok sa dungeon. Habang ang iba ay naghahanda ng magpahinga, si Orhun ay masayang sumama sa ilang mga kaibigan para kumain. Sa isang lihim na pag-uusap kasama sina Sofia at Caroline, inalam niya ang nangyari nung iniligtas ni Orhun si Sofia, yung mga spells na ginamit niya at paano siya lumaban. May nakita si Sofia na hangin, tapos gumamit siya ng support magic habang may hawak na espada. Sharpness up tulad ng ginamit ni Orhun para kay Caroline. Ginagamit niya ang espada kasabay ang support magic. Napakahirap nito para sa isang enchanter. Sa nangyari ngayong araw, perpektong enchanter si Orhun. Nung una, nagalit talaga siya kasi dismayado siya sa nalaman niya sa pahayagan. Pinakita ng kanyang alaala ang mga nakatagong galaw ni Orhun. Palihim siyang nagcast ng matataas na antas ng magic tulad ng debuff. Kahit si Selma ay bihirang gumamit nito kasi mahirap ito, pero sisiw lang ito kay Orhun. Madami siyang natutunan sa formation. Perpektong natatansya ang pagkawala ng buff ng kanyang mga kasama at nagbibigay ng walang mintis na mga utos. Pati yung paggamit ng sapot ng gagamba ay kalkulado niya. Sa mga sandaling iyon, ang matindi paghanga ni Logan ay nauwi sa isang nag-aalab na determination. Ang yakapin ang lahat ng ituturo ni Orhun upang siya rin ay maging isang mahusay na enchanter. Lumipat ang tagpo sa isang maingay at maaliwalas na tavern. Dito, nakipagkwentuhan si Orhun sa mga kasamahan niya sa kalagitnaan ng pag-uusap na ungkat ang nakaraan ni Orhun bilang isang dating miyembro ng prestihiyosong Heroes Party. Natanong nila yung tungkol sa pagiging swordsman niya. Pangarap niya ang maging isang magiting na swordsman na umusbong noong bata pa siya nang makita niya ang kanyang lolo na mag-isang tinalo ang halimaw gamit lamang ang isang espada. Ngunit ang landas ng isang bayani ay puno ng sakripisyo. Nang humarap ang Heroes Party sa mas malalakas at nakakatakot na mga halimaw sa mas malalalim na bahagi ng dungeon, kinailangan nilang magbago ng taktika. Bumagal ng sobra ang progreso nila. Dahil sa taglay niyang galing sa iba't ibang aspeto ng labanan o pagiging isang jack of all trades, isinantabi ni Orhun ang kanyang pangarap na humawak ng espada at piniling maging isang enchanter para makapagpatuloy ang kanyang grupo. Para sa kanya, isang pagkakamali ang naging desisyon nila. Imbes na piliting umusad pababa at baguhin ang kanilang mga nakasanayan, sana raw ay nagdahan-dahan sila. Nagpalakas at lumago bilang isang buo at matibay na koponan. Sa kabila ng mapait na alaala, pinili ni Orhun ang maging maginoo at tinapos ang usapan nang hindi sinisiraan ang kanyang mga dating kasama. Pero alam niya na hindi na makakausad ang Heroes Party nila sa ika-74 na palapag. Nang tanungin kung ano nga ba ang kahulugan ng isang perpektong swordsman para sa kanya, isang mandirigmang jack of all trades na kayang tahakin, harapin at linisin ang pinakamalalim at pinakamapanganib na palapag ng dungeon gamit ang sariling lakas kahit mag-isa pa siya. Sa pagtatapos ng gabi, naroon ang matibay na suporta ng kanyang mga bagong kasama. Bilib sila sa lalaking patuloy na hinahabol ang kanyang pangarap. Sa paliguan, mababakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni Sofia. Nalalapit na ang pagtatapos ng kanilang misyon at kasabay nito ay ang nakaambang paglisan ni Orhun sa kanilang grupo. Hinihikayat siya ni Caroline na pakiusapan si Orhun na manatili at sumali sa kanilang pangkat. Puno ng pangamba si Sofia. Tingin niya kasi ay masyadong makasarili yung hiling niya. Ngunit sa kabila ng takot, unti-unting nanaig ang kanyang determination. Nakakalungkot kasi kapag nawala na si Orhun. Lumipat ang tagpo sa Great Dungeon, puno ng kumpiyansa at yabang, isang makisig na kabalyerong may kahel na buhok ang naglakad patungo sa unahan. Dito, makikita natin si Orhun na malugod na sinalubong ng mga miyembro ng sikat na grupong Night Sky Silver Rabbits.
Napag-usapan nila na gusto nilang may espesyal na pabuya para sa grupo nila si Orhun kapag natapos na nila ang layunin sa dungeon na ito. Sinet up pala ni Caroline ito para maging pabuya nila yung hiling ni Sofia na manatili sa clan nila si Orhun. Pero hindi niya ito nasabi dahil tinawag ni Selma si Orhun. Habang naglalakad ay nabalitaan ni Orhun na yung Heroes Party ay susuungin ang ika-72 palapag ngayong araw. Kung gusto nilang subukan kung okay ang chemistry ng grupo nila, mas okay na sa mas madaling palapag sila. Pero hindi na niya problema yon. Sa loob ng Southern Great Dungeon, puno ng kayabangan ang kanilang mga muka habang ipinagmamalaki na wala na ang tinuturing nilang pabigat. Buong pagmamalaki nilang ipinakilala ang kanilang bagong miyembro, isang enchanter. Subalit, mababakas ang matinding pagkabahala at lungkot sa mga mata ng isa nilang kasamahan na si Luna. Walang ibang pakay si Oliver kundi patunayang mali si Luna. Babalik tayo 2 araw sa nakaraan. Isang masaganang salo-salo ang idinaraos ng Heroes Party bilang pagsalubong sa kanilang bagong kasapi na si Philly. Walang pakundangang siniraan ng grupo si Orhun. Ang buong kwarto ay balot ng pagmamataas at ilusyon. Biglang nahinto ang kasiyahan nang pumasok si Luna na humahangos at balot ng matinding gulat. Si Orhun, ang lalaking itinuring nilang walang kwenta, ay kinuha ng pinakamalaki at sikat na clan, ang Night Sky Silver Rabbits. Hindi nila ito matanggap kasi mahina siya at hindi naman tunay na S-rank adventurer. Ngayon lang kasing kababalik niya nalaman na wala na si Orhun sa party nila. Hindi kusa at payapang umalis si Orhun gaya ng inaakala ng iba. Buong lupit nila itong pinatalsik. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Idiniin na kailanman ay hindi siya sumang-ayon sa hindi makatarungang pagpapaalis kay Orhun. Ang grupo ng mga manlalakbay ay nabubulag sa kanilang sariling kayabangan. Kahit na pilit na ipinapaintindi ni Luna na si Orhun ang tunay na dahilan kung bakit sila umaabot sa malalalim na bahagi ng piitan, na natiling bingi ang kanyang mga kasama. Para sa kanila, si Orhun ay isang pabigat lamang. Balak nilang subukan ang bagong grupo nila sa ika-72 palapag. Tutol si Luna kasi pwede nilang ikamatay ito. Buo ang tiwala ng grupo kasi nalampasan na nila ang palapag na ito. Pinaalala ni Luna yung Black Dragon sa palapag na ito at kung gaano ito kadelikado. Bahagya lang nila itong nalampasan nung huling beses nilang na-clear ito. Pero mas kumpiyansa sila ngayon kasi mas malakas na ang enchanter nila. Kahit ano pang pagkontra ni Luna, wala na itong silbi dahil nakapag-desisyon na si Oliver. Balik sa kasalukuyan, isang dambuhalang halimaw na tila higanting mammoth ang sumalubong sa kanila. Puno ng kumpiyansa, sinalag ni Oliver ang atake ng mammoth at sumugod. Ngunit siya ay napaatras. Oras naman ngayon ng defender nila. Nung nawala ang buff ni Oliver ay napakabigat ng pakiramdam niya. Nagreklamo si Oliver kay Philly kasi hindi niya mapanatili ang buffs nila. Hindi pa kasi kabisado ni Philly kung gaano katagal ang mga buff sa kanila. Nababawasan kasi ito depende sa resistance nila. Hindi akalain ni Oliver na ganito pala kahirap ito samantalang 1 oras lang ang kinailangan ni Orhun para makuha agad ang lahat ng ito. Si Derek, ang kalasag ng grupo, nakalusot ang isang malakas na atake na muntik nang tumama kay Annalie. Si Annalie ay nagpakawala ng olang apoy, ngunit laking gulat niya nang walang kwentang apoy lamang ang lumabas mula sa kanyang tungkod. Tingin ni Oliver na walang buff si Annalie, kaya sinabihan niya si Philly. Sinabi ni Philly na naka-magic up naman na si Annalie. Sumubok uli si Annalie pero mahina pa din ang mga atake niya. Hindi makapaniwala si Oliver kasi mas malakas ang enchanter na kinuha nila, pero bakit ganon? Sinubukan ni Oliver na mag-utos kay Annalie na pumunta sa gilid ng halimaw, pero agad siyang inatake ng halimaw at hindi gumana ang taktika niya. Nainis si Oliver kasi dapat si Philly ang bumabasa sa gagawin ng halimaw at magbigay ng utos sa kanila. Ngunit si Philly ay hirap na hirap. Pilit niyang ginagamit ang kanyang magic upang palakasin ang grupo. Ngunit mabilis itong nawawalan ng bisa. Wala siyang magawa kundi humingi ng tawad habang nabibigo siyang sumabay sa bilis at estilo ng kanilang pakikipaglaban. Nagtataka si Oliver kung bakit humina si Derek at Annalie, pati na din siya. Si Luna naman ay alam kung bakit sila mas humina. Gusto nilang malaman kung bakit sila nagkaganito. Pero bago pa niya masabi, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot, ang kinatatakutang Black Dragon. Nagtataka sila kasi hindi naman nila inatake ang Black Dragon pero bigla na lang itong lumabas. Isang nakakabinging atungal ang yumanig sa buong paligid. Madali lang niyang pinuksa ang mammoth na halimaw na hirap silang talunin. Kaya gusto sana ni Luna na umatras na sila. Ngunit nanaig ang kayabangan at maling kumpiyansa ng dalawa nilang kasama. Kaya't naghanda silang sumugod habang nagpakawala ng magic si Annalie. Sinabayan ito ng hininga mula sa dragon na agad nagpatumba kay Derek. Agad na nag-heal si Luna habang si Philly ay nanigas na sa takot. Walang epekto ang mga atake ni Annalie at nasaktan pa siya sa ganti ng dragon. Tulala na si Oliver. Nakiusap si Luna na umatras na sila. Kaya humingi ng buff si Oliver kay Philly. Ginamit niya ang magical convergence niya at nag-ipon din ng enerhiya.
Pero sinabihan siya ni Luna na kulang pa ang naipon niya. Walang pake si Oliver. Ginamit niya ang Divine Slash. Nagsalubong ang atake nila. Ngunit paglipas ng usok, nakatayo muli ang dragon. Walang galos, wala nang pag-asa. Sa gitna ng kapahamakan, inilabas ni Luna ang kanilang huling alas, ang Fickle Gate. Ito'y isang gamit para sa mabilisang pagtakas na lilikha ng lagusan. Ngunit may kapalit. Dadalhin sila nito sa isang hindi alam na palapag at sa boss area agad. Ngunit ito na lamang ang tanging paraan upang mabuhay sila. Habang nagbabalak uli umatake ang dragon, binuksan na ni Oliver ang lagusan. Pero napansin ito ng dragon, hindi sila ang tumakas, kundi ang mismong Black Dragon ang kusang lumipad papasok sa lagusan bago ito tuluyang sumara. Ligtas sila. Napagtanto nila ang isang malagim na katotohanan. Nasa panganib bigla ang ibang mga adventurers kung lumitaw ang dragon sa palapag nila. Nahaharap sila sa isang situation kung saan ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang gumamit ng sapilitang teleportasyon. Kailangan nilang bumalik at humiling na gamitin ang guild card para iligtas ang mga adventurers. Ayon kay Oliver, may penalty ito sa guild nila pero mas mahalagang mailigtas ang mga adventurers. Habang sinusubukan nilang magplano dahil lalabanan nila muli ang Black Dragon, nagmungkahi si Luna na ibalik si Orhun. Pero ma-pride si Derek kaya ayaw niya. Ibinunyag na ni Luna kung bakit mahina sila. Ipinaalala niya kay Oliver kung bakit walang nagawa ang Divine Flash laban sa Dragon. Dahil wala na si Orhun na sumusuporta sa kanila. Yung Divine Slash niya kanina, yun ang tunay na lakas nito kapag hindi siya nakaipon ng sapat ng enerhiya. Kulang ang magical convergence niya. Nabanggit ni Philly na mahirap din sila bigyan ng buff dahil mataas ang magic resistance nila. Halos hindi tumagal ng 1 minuto ang mga pampalakas kay Oliver. Ngunit matigas ulo ni Oliver. Tingin niya ay magagawa ni Philly yung nagawa ni Orhun dahil mas talentado si Philly. Sa mata ni Oliver, siya ang pinakamahinang enchanter. Alam ni Orhun na hindi siya kalakasan na enchanter, kaya gumawa siya ng sarili niyang original na magic para punan ang kakulangan niya. Nagulat sila sa nalaman nila. Habang nagmamadaling tumatakbo ang grupo upang makabalik sa guild, isa-isang ipinamukha ni Luna ang naging epekto ng lihim na sakripisyo ni Orhun. May isang magic siya na kayang palakasin ng 50 beses ang lakas ng spell. Hindi makapaniwala si Philly kasi si Selma na tinuturing na pinakamagaling na enchanter ang kaya lang niya hanggang 10 beses. Dahil sa pambihirang lakas na ibinigay nito, naging masyadong tiwala si Oliver sa kanyang sarili. Kung nag-ipon siya ng sapat na enerhiya kanina, baka napatalsik man lang niya yung dragon kanina. Si Anneli naman ay nasanay sa paggamit ng mga mid-rank spells dahil sa tindi ng pagpapalakas ni Orhun, kaya tila nakalimutan na niya kung paano bumuo ng special rank spell. Maging ang tibay ng kanilang defender ay nakasandal din sa magic ni Orhun. Gumagana din ang buffs ni Orhun sa kagamitan nila, kaya kapag nawala na yung buffs nila, hindi nila nararamdaman na parang mabigat ang katawan nila. Nagulat sila kasi ito yung naramdaman nila kanina tuwing nawawala ang buffs ni Philly. Sa labas ng piitan, mabilis at tila tumatakas na lumabas ang tinaguriang Heroes Party. Inakala ng mga usisero na naging matagumpay ang kanilang misyon sa pinakamalalim na bahagi ng piitan dahil sa kanilang bagong enchanter. Kabaligtaran naman ang tunay na naganap. Pilit na dinadala nila ang bigat ng kanilang kapalpakan. Isinisi niya sa kanyang sarili, idinidiin na wala silang karapatang tawaging mga bayani. Upang isalba ang gumuguho niyang kumpiyansa, pilit inalala ng pinuno ang araw na natalo nila ang itim na dragon. Buong pagmamalaki niyang inangkin ang tagumpay, sumigaw ang pinuno sa hangin. Isang matapang ngunit guwang na pangako na kakayanin ng kanyang grupo kahit wala si Orhun. Nandito naman ngayon ang mga taga Night Sky Silver Rabbit. Nagtitipon sila para sa kanilang misyon. Lilinisin nila ang piitan mula 36 hanggang 50 palapag habang nakatingala sa makulimlim at nagbabadyang kalangitan sa labas ng kuweba, tila may bumubulong na panganib mula sa kailaliman ng Great Dungeon. Si Logan naman ay excited na matuto kay Orhun. Lumapit ang isang masigla at sabik na si Caroline. Inaasam niya ang pakikipaglaban sa mga halimaw. Ngunit agad siyang pinagsabihan ni Orhun dahil ang kanyang pangunahing tungkulin ay maging kalasag ng grupo. Isang defender. Upang idiin ang kahalagahan ng pagtutulungan, ibinahagi ni Logan ang sinabi ni Albert Sensible na mahalaga ang teamwork. Sa kasamaang palad, namatay siya dahil binuwis niya ang buhay niya para iligtas ang isang kasamahan niya. Kilala siya ni Orhun na ace ng Unit 1 ng Night Sky Silver Rabbits. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng seryosong marka sa dalaga. Kung malayo ang mga teammates niya sa kanya, hindi na niya kailangang ibuwis pa ang buhay niya. Kaya gusto ni Caroline na mag-isa lang siya sa frontline para hindi malagay sa panganib ang mga kasamahan niya. Mukhang may masamang pinagdaanan si Caroline kaya hindi na siya pinakailaman ni Orhun. Mas pinili na lang niyang suportahan si Caroline. Umabot sila sa ika-36 na palapag. Nagkausap si Selma at Orhun. Napag-usapan nila si Albert kaya sila naunahan ng Heroes Party ay dahil nawala si Albert sa kanila. Naikwento ni Orhun na kahit sila ay nahirapan sa Black Dragon ng ika-72 palapag, pwede din nangyari sa kanila yon. Matinding kawalan ang iniwan ng
yumaong bayani sa kanilang puwersa. Ipinahiwatig niya kay Orhun na tila gusto niyang i-recruit si Orhun, kaso hindi pwede ang dalawang enchanter sa isang party. Masisira ang balanse nito. Pinapahiwatig na ayaw niyang sumali. Natawa na lang si Selma kasi pareho sila ng sinabi ng clan leader nila. Sa pagdating nila sa ika-40 palapag, dumating na ang oras upang maghiwa-hiwalay sa maliliit na grupo. Habang naglalakad ang magkakasama patungo sa dilim, pinag-uusapan nila ngayon ang mga panganib at mga halimaw na naghihintay sa mas malalalim na palapag. Ngunit isang nakakabahalang katahimikan ang bumalot sa paligid. Walang ni isang halimaw ang nagpapakita. Sa kabilang dako, sumugod si Luna sa bulwagan ng guild. Hinanap agad niya ang guild leader. Mahigpit siyang nakiusap para sa isang agaran at sa pilitang teleportation upang ilikas ang lahat ng adventurerong nasa loob ng dungeon. Pagbalik sa malamig na kuweba, biglang may lumitaw na asul na goblin. Padalos-dalos na sumugod na naman si Caroline. Agarang ginamit ni Orhun ang agility down. Nagawang paslangin ni Caroline ang goblin sa isang iglap. Habang nagdidiwang si Caroline, mariing pinagsabihan siya ni Orhun sa kanyang kapusukan. Matigas ang ulo ni Caroline. Kapag nalagay siya sa alanganin, gagawin din ng mga kasamahan niya ang lahat para iligtas siya. Kaya malalagay din sila sa panganib. Kaya humingi ng tawad si Caroline. Pwede siya maging dodge type na defender. Itinuro niya ang sining ng active defense. Ginawa niyang halimbawa ang pagsuntok. Bago sumuntok, aapak muna. Kailangan hiwain agad niya ang paa ng halimaw habang naghahanda pa lang itong umatake. Balik sa guild, mariing tinanggihan ng mga opisyal ang hiling ni Luna sa kadahilanang ang sapilitang paglikas ay gumagamit ng napakalaking enerhiya na inilalaan lamang para sa mga pinakamasidhing sakuna. Kaya isiniwalat ni Luna ang dahilan ng kanyang matinding takot ay ang napipintong pag-atake ng Black Dragon dahil nalipat ito sa ibang palapag. Ang mga nakatatanda ay nag-aalangan, nakatali sa mga patakaran ang paggamit ng force teleport. Pinagmamadali na sila ni Luna dahil emergency ito. Pagbalik sa dungeon, ibinahagi niya ang masalimuot na sining ng debuff magic. Advanced na ito at napakadaming kailangan alamin para gumana ito. Ang mga boss at malalakas na halimaw ay hindi maaapektuhan ng debuff magic. Mas importante na makakuha si Logan ng karanasan at masterin na lang yung mga buff spells niya. Sa halip, ipinamalas niya ang isang tactical na trap magic. Biglang umusbong ang mga naglalakihang matutulis na yelo mula sa lupa, namangha ang mga kabataan sa estratehiyang ito na nagbibigay sa kanila ng malaking bentahe sa laban. Patuloy ang pagturo ni Orhun kay Logan sa mga trabaho ng isang enchanter. Papayuhan naman ni Orhun si Sofia. Balik muli sa guild, sisimulan na nila ang paghahanda para sa force teleport. Pinagsabihan si Oliver na mananagot sila dahil responsibilidad nila ang nangyaring ito. Matigas ang ulo ng mga miyembro ng Heroes Party at todo tanggi sa kasalanan nila. Patuloy naman si Orhun sa pagtuturo kay Sofia. Ibinahagi naman niya ang konsepto ng parallel construction. Ito ang nakakalulang kakayahan na maghanda at magpakawala ng maramihang spells ng sabay-sabay. Pinaliwanag din niya na malaking oras ang kailangan para sa special rank magic, kaya malaking oras ang nasasayang. Pero kung kaya niya mag-cast ng maraming spells ng sabay-sabay, mababawasan ang downtime niya. Mas okay na magpaturo sa nito kay Selma. Naglakas ng loob si Sofia na sabihin na ang gusto niyang magturo sa kanya ay si Orhun. Nagulat si Orhun pero wala na siyang nagawa dahil halos maluha na si Sofia. Balik naman sa guild, malapit nang maihanda ang spell. Inutusan sila ng guild leader na talunin ang kinatatakutang Black Dragon. Makikita ang bakas ng takot at pag-aalinlangan sa mga mukha ng Heroes Party. Pero walang takot na tinanggap ito ni Luna. Mas nangibabaw ang pagganap sa tungkulin. Bumalik ang kwento sa kailaliman ng piitan. Mula dito ay ang mga veteranong adventurer na ang haharap sa mga halimaw. Lumitaw ang isang higanting halimaw na may 4 na braso. Para kay Orhun, ito'y isang perpektong pagkakataon para may matutunan ang mga baguhan sa kanila. Pinakita agad ni Orhun yung halimbawa ng active defense. Hinarangan pa niya ang aatrasan ng halimaw. Nakita naman ni Sofia ang parallel construction sa ate niya. 5 spells agad. Ipinamalas ng grupo ni Orhun ang isang walang kapintasang pagtutulungan. Mabilis nilang napabagsak ang dambuhala. Ito ang tunay na galawan ng mga batikang mandirigma. Habang mabilis na binabagtas ang kagubatan, masyadong ma-pride ang grupo nila kaya ayaw nilang bumalik si Orhun. Sa gitna ng kanilang pagtakbo, prangkahang sinabi ni Luna na sila ang kasalukuyang pinakamahinang S-rank na grupo. Haharapin nila ang nakakamatay na Black Dragon ng walang sapat na lakas. Sa ika-50 palapag ng piitan, isang higante at nakakatakot na alimango ang humarang sa daan. Sa pagkakataong ito, magbibigay sila ng suporta pero inasa na nila kay Orhun ang pagsira sa depensa ng halimaw. Kailangang wasakin ang shell nito. Walang kaba sa kanyang mga mata, humakbang siya pasulong. Gamit ang kanyang orihinal na magic na tinatawag na impact,
pinutol niya ang dambuhalang sipit ng alimango na parang papel lamang. Napanganga ang kanyang mga kasamahan. Ang impact niya ay kayang pataasin ang lakas at tibay ng sandata kasama na ang magic ng 100 beses. Nalikha niya ang magic na ito para kayanin nila ang mas malalim na parte ng dungeon. Agad na sumugod ang party para samantalahin ang sinimulan ni Orhun. Matagumpay nilang napabagsak ang nilalang. Formal na idineklara ni Selma na tapos na ang kanilang trabaho at maaari na silang umuwi. Nagpapasalamat ang Group 10 na natapos ang misyon ng walang matinding sakuna. Nanlaki ang mga mata ni Orhun. May salamin na biglang nagkabitak-bitak. Bumulaga ang manifestasyon ng purong takot. Ang itim na dragon, umaling-aungaw ang nakakabinging atungal nito na dumudurog sa pag-asa ng mga adventurer. Ang tanging pag-asa lang nila para makaligtas ay ang maabot ang teleportation crystal. Ngunit paano sila tatakas kung ang atensyon ng halimaw ay nakatuon sa kanilang malaking grupo? Sa kabila ng halatang panganib sa kanyang buhay, buong tapang niyang hinugot ang kanyang espada. Desidido siyang harapin ang dambuhalang dragon nang mag-isa. Sinabihan niya ang mga veteranong adventurer na protektahan ang mga baguhan. Nag-defensive posture sila pero hindi ito sapat sa lakas ng atake ng dragon. Gumamit ng isang malakas na impact spell si Orhun para pagtibayin ang barrier. Ngunit nang mahawi ang makapal na usok, laking gulat at panginginig ng lahat nang makitang hindi sila napinsala. Bilang enchanter, nagtataka si Selma na nakayanan ng barrier nila ang pagkalakas-lakas na atake na yon. Patuloy ang pakikipaglaban ni Orhun sa dragon. Inatake niya ang mata ng dragon para magkaroon siya ng isang pagkakataon. Ginamit niya ang impact spell niya. Pagkatapos nahawi ang usok, walang pinsala ang Black Dragon. Inatasan niya ang lahat na manatili sa likuran habang patuloy siyang nagsisilbing pain. Sinigurado niyang poprotektahan niya silang lahat kaya wag silang matakot. Kinuha niya ang aggro ng dragon para ilayo ito sa kanila. Gustong tumulong ni Selma kaso may trauma pa siya sa dragon. Itong dragon ang tumapos sa ace nila. Gumamit si Orhun ng isang pambihirang magic. Binalik ng magic na ito ang apoy ng buong lakas papunta sa dragon, ang reflective wall. Ngunit hindi tinatabla ng halimaw sa sarili nitong atake. Dito na napagtanto ni Orhun na kailangan niyang itaya ang lahat. Gumamit siya ng status up para doblehin ang stats niya. Nabahala si Selma. Alam niyang kahit doblehin pa ang stats ni Orhun, hindi pa rin ito sapat laban sa Black Dragon. Pilit siyang nagcast muli ng spell. Dinoble niya ito. Tinriple pa. 4 na beses na at hindi pa nakontento. 5 beses ang pagpapalakas sa kanyang sarili. Imposible ito ayon kay Selma. Kapag inulit mo lang ang status up, mauulit lang yung timer. Hindi niya lubos maisip kung gaano karaming sikretong kapangyarihan ang itinatago ni Orhun. Ang kanyang bilis ay halos hindi masundan ng paningin. Subalit, may mabigat na kapalit. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumibigay sa matinding puwersa ng kanyang sariling magic. Duguan at nanghihina, alam niyang kailangan niyang tapusin agad ang laban. Sumugod uli siya, inilagan niya ang buntot ng dragon. Pero bukas siya ngayon sa ere. Gamit ang magical convergence, nakagawa siya ng maaapakan sa ere. Isa itong special ability, katulad ng magical convergence ni Oliver, pero nagagamit niya ito para makalikha ng iba pang bagay. Naghanda si Orhun, sharpness up, durability up. Ginamit niya ang impact at napuruhan ang dragon. Hirap na hirap si Orhun. Nagcast na nga siya ng buff sa sarili. Linagyan niya din ang sandata niya ng buff. Tapos ginamit pa niya yung impact niya. Nagpatuloy si Orhun at ang dragon. Gusto sanang tumulong ni Selma pero natatakot talaga siya sa dragon. Biglang nabalot ng lilang aura ang dragon at pinaulanan si Orhun. Nagkaroon bigla ng flashback, isang maaliwalas na nayon na puno ng buhay kung saan ang mga tao ay nagtatawanan at may 3 batang naglalaro. Ngunit ang kalangitan ay naging kulay dugo, mga wasak na tahanan, dumanak na dugo na sumisimbolo sa pag-asang naglaho. Sinugod ang bayan nila ng mga bandido habang sila ay nagsasanay. Dahil sa karanasan na ito, nangako si Oliver na magpapalakas siya. Ganon din si Orhun para hindi na mawala sa kanya ang mga bagay na importante sa kanya. Lumitaw sa usok si Orhun. Naalala niya yung pangako niya sa sarili niya kaya hindi siya magpapatalo. Humarap siya sa isang buhay na bangungot. Ang lilang ito ay kumitil na ng maraming buhay. At doon, pinaulanan ng dragon ang ating bida ng mga masisiklab na lilang magic mula sa lahat ng direksyon. Sinubukan niyang gumanti at sinubukan niyang hiwain ang halimaw pero tumalsik lang siya. Nagpakawala ang dragon ng madami at matinding beam ng enerhiya. Patuloy ang pag-atake ng halimaw kaya ginamit ni Orhun ang rock wall pero may lumitaw sa likod niya. Ngunit nasalag ito ng reflective wall niya. Hinanda na niya ito kanina pa. Nagpatuloy ang labanan nila. Habang nahihirapan, bumalik sa kanyang alaala ang mga dati niyang kasamahan. Ngunit ngayon, mag-isa na lang siyang nakatayo. Kailangang gawin niya ang trabaho ng buong party ng mag-isa lang. Ipinangako niya sa kanyang sarili na tatalunin niya ang dragon na ito kahit mag-isa lang siya. Buong giting siyang sumugod. Inilalayo ang atensyon ng halimaw upang maprotektahan ang mga adventurers.
Humanga si Caroline sa active defense na pinapakita ni Orhun bilang defender. Ginamit niya ang parallel construction at gumamit ng madaming fire spell na parang caster sa party. Nang mahawi ang usok, nakatayo pa rin ang dragon, ngunit naglatag siya ng mga pambihirang bitag ng magic. Raise and repeat, isang trap magic na uulitin ang atake kanina ng mas matindi ang puwersa. Kasing lakas na nito ang attack magic ni Annalie. Balak naman niyang gamitin ang magical convergence ni Oliver. Nabalot sa itim na enerhiya ang kanyang espada. Magpapakawala uli ng apoy na atake ang dragon at balak itong sabayan ni Orhun. Ginamit niya ang Divine Slash. Ginamit niya ang impact at tinamaan ang dragon. Ngunit isinakripisyo lamang nito ang sariling buntot upang makaiwas sa tiyak na kamatayan. Hindi nawala ng loob si Orhun. Ang dragon naman ay umatake muli. Naging isang marahas na mano-manong sagupaan ang sumunod. Sa gitna ng laban, biglang nawalan ng bisa ang kanyang mga buffs. Agad siyang binigyan ni Selma ng status up pero hindi ito tumalab. Sinabihan siya ni Orhun na wag siyang bigyan ng buff dahil hindi siya sanay sa spell niya. Masakit ito kay Selma kasi parang hindi siya kailangan ni Orhun sa laban na ito. Pilit na binalik ni Orhun ang status up niya ng 5 beses. Ginamit niya ang lightning shock. Bumagsak ang dragon. Pero si Orhun ay nasa limitation na. Sira na ang kanyang sandata, kaya't ginamit niya ang magic na destruction. Isa itong magic na ginagamit ang magical convergence para hubugin at gawin ang isang dambuhalang espada. Mas malakas pa ito sa special rank spell kahit walang impact. Habang pinapaulanan siya ng dragon ng mga nakamamatay na lilang enerhiya, ginamit niya ang reflective wall at tumalon-talon habang siya'y mabilis na sumusugod patungo sa halimaw. Nagcast siya ng weight up. Ginamit niya ang espada at sinamahan ng impact. Isang napakalakas kung pagsabog ang lumamon sa buong paligid. Naiwan ang kanyang mga kasamahan na nakakapit sa isa't isa. Sa pag-aliwalas ng paningin, tumambad si Orhun, habol niya ang kanyang hininga. Sa di kalayuan, hindi na napigilan ang pangingilid ng luha. Tiningnan niya ang kanyang mga lumuluhang kaibigan at ngumiti. Tumakbo sila patungo kay Orhun, nagbubuni at nag-uumapaw ang kagalakan. Ang nakakatakot na halimaw na minsang nagbanta sa kanilang buhay ay isa na lamang palamuti sa kanilang tagumpay. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.